ninyo, yung mga pangalan ng sacred name groups, nandun pangalan ng Yahweh. Assembly of Yahweh, Yahweh's Assembly in Yeshua, Assembly of Yahweh in Messiah, Assembly of Yahweh in nandun po pangalan ni Yahweh. Congregation of Yahweh, Congregation of Yahweh Jerusalem, Congregation of... Nandun po pangalan ni Yahweh. Bakit po? Ito po ay biblical. Simple ang pangalan ng simbahan, Congregation of Yahweh, or Assembly of Yahweh. Kapag kayo pinanood po ng mga debate, bisa po oras, nagkaroon pala ako, isa pala ako. Pag kayo pinanood ng mga debate, religious debates, ang unang tinatanong, yung pang simbahan ko ninyo, yung pang grupo ninyo, totoo yan? Opo, totoo yan. Makikita ba ang pangalan ng inyong simbahan sa Bible? Alam niyo ba kung anong pangalan ng Catholic, Roman Catholic Church sa yung totoong pangalan nito? Iglesia Católica Apostólico Romano. Iglesia Católica Apostolica Romano. Yan yung nag-debate sila, kalibig sa grupo. Yung grupo po ninyo, nasa Bible ba yan? Ayun po. O, saan mo makakita sa isang sentence na mayroong Iglesia Católica Apostolica Romana? Ay, sabi niya, yung Iglesia ay makikita sa ganitong libro, verse and chapter. Apostolica, makikita sa chapter nito at verse. Itong Katoliko, makikita sa chapter ganyan at verse. At Romano, makikita sa chapter nito at verse. Sabi ko ng kanyang katunggali, alam mo, ang ginawa niyo dyan sa pangalan ng simbahan ninyo, para kayong nagbuo ng bike. Iba-ibang mga components, binaon nyo. Parang nakachap-chap, binuo nyo. Pinagsama-sama nyo. Kaya sa pangalan pa lamang ng simbahan, nagkakatalo na. Nalalaman na kung totoong simbahan ninyo o hindi. Dapat nandun ang pangalan niya. Kaya kayo mga kapatid, baka mayroon yung mga mag-i-invite po sa inyo, ang mga fellowship dyan. Tingnan nyo muna, hindi yung tinayo na simbahan ni Yahweh. Kailangan ko nandun po ang kanyang pangalan. Okay, next! Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, tingnan nyo po, ang pangalan ng simbahan, very simple, Yahweh's Assembly o Assembly of Yahweh. Kaya kung may magtatanong po sa inyo, meron ba yung pangalan nyo, Yahweh's Assembly in Yeshua sa Bible? Meron po. Tingnan nyo po, 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, isang verse po yan ha. For you brothers and sisters who became imitators of Yahweh's Assembly in, tagig na lang, Yahweh's Assembly in which in Messiah Yeshua, Yahweh's Assembly in nandun. Sa isang verse, nandun ang Yahweh's Assembly in Yeshua. Kaya alam po natin yung ating grupo, nandun po yan sa Bible. Okay? Kaya nakita po natin dito napakahalaga po ng pagtawag sa kanyang tunay po na pangalan. At alam po natin, dito po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, nakikita po natin na ang mga tao na kanyang tinawag ay nandun po ang kanyang pangalan. Sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Yung mga tao pala ay itinawag po talaga sa kanya pangalan. At hindi lamang yun. Yung mga tao ibinuot niya na tumatawag po sa kanyang pangalan, identified by their names, He will forgive their sins. Kung saan ka ba pupunta? Punta ka ba sa grupo na hindi niya, wala po ang kanyang pangalan? Hindi ka po mapapatawag sa kanya sa iyong pong kasalanan. Nung ako po'y nasa Cebu, sabi niya, alam mo Brad, totoo talaga yung sinasabi mo, we will be called by His name. Yung mga tao ay makikilala sa kanyang pangalan. Nung panahon na a few years ago, nung kami po nasa bukid pa, tuwing New Moon, kami po ay naglalakbay para magkaroon ng gathering sa New Moon. Pagka dumadaan kami, syempre yung mga tao ay kumakahol. Sabi po ng mga kapitbahay, andiyan na naman yung mga tao na ni Yahweh. Dumadaan na naman kasi kumakahol. So, we will be identified. That His people will be identified by His name. Yan. Okay? So, pangalawa, paano po natin masabi na ang kongregasyon or ang simbahan yung kinaaliwan ay tama or kasama sa simbahan itinayo ni Yeshua? Una-una na doon ang kanyang pangalan.
Yeshua. Kaya napaka-importante na alamin po natin kung sino po yung sinasamba ng simbahang iyan. At ang kanilang tagapagligtas pa ay si Yeshua. Okay? So, paano po natin masabi na ito po ay requirement? Dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2 to 3, to the assembly of Yahweh in Corinth, to those sanctified in Messiah Yeshua, and come to his holy people, together with all those everyone who call on the name of our Master Yeshua Messiah, their Master and ours, grace and peace to you from Yahweh our Father and Master Yeshua Messiah. So, requirement sa totoong asembleya, ang kanilang tagapagligtas ay si Yeshua. Bakit po ba sinabi na ito po requirement? Dahil merong mga simbahan for believers of Yahweh, pero hindi po naniniwala kay Yeshua. Ano po ang mga halimbawa na to? Tingnan ko po kayo dito, mga Nookites. Tingnan po kayo dyan. Yung mga Nookites na yan, pupunta sa inyo, dala-dala yung Bible, dala-dala yung Torah. Nakita po natin na importante po talaga na tayo po ay sumunod sa Torah. Pero, alam niyo po mga kapatid, ang kalaunan, ang mangyayari po doon, wala pala requirement sa iyo na Torah. Halimbawa, pag pupunta ka po ng Nookites, papupunta sa iyo, may dala pang mga Torah. Pero kapag ikay nandun na sa kanila, at ikay magsasabat, sasabihan ka lang, ang sabat hindi yan para sa inyo, Hudyo ka ba? Kaya kung inyo pong natatandaan, yung mga kapatiran po natin noon na nandito sa Taguig, na umalis sa atin dahil ang mga kayo, tuwing Sabat, wala silang Sabat. Tuwing mga kapistahan, wala silang kapistahan. At hindi lang yun. Wala silang dietary law, kaya balik sila sa pagkain ng baboy. Pag hindi lamang yun, balik sila sa pagtawag ng Lord at saka God. Kasi, sabi nila, yung mga Hudyo yan, yung mga tama talaga, sila makakaalam. Handa natin mga kapatid, hindi lahat ng tinuturo ng Hudyo ay base po sa banal na kasulatan. Meron po silang tinatawag ng mga tradition po nila na wala po sa banal na kasulatan. Ano po yung mga halimbawa ng tradition po nila na wala po sa banal na kasulatan? Marami po. Ang isa na po dito yung turo nila na reincarnation. Ano po ba yung reincarnation? Pag ikay namatay ngayon, mabubuhay ka sa sunod na buhay. Yun na nga lang, tinalag maging tao ka. Kung naging ipis ka, at inapakapakan ka pa ngayon. At meron din silang turo ng purgatorio. Pero tignan niyo po mga kapatid, yung mga kapatiran natin noon, na nasa ating pananampalataya, nung sila yung umalis sa atin at naginokay, kasi nga mga Hudyo daw mga yan, hindi po lahat ng Hudyo nagtuturo ng tama. Ano po nangyari sa kanila? Nawala ng Sabat, nawala na si Yeshua, nawala na po yung dietary law, nawala na yung kapistahan, wala ng Torah. Mas natutuloy na palayo sila sa katotohanan. Okay, so sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, kailangan po nating maniwala kay Yeshua. Hindi po tayo maliligtas kapag wala si Yeshua dahil siya po yung ating tagapamagitan. For there is one Yahweh and one mediator between Yahweh and man, Yeshua Messiah. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng iligtas ang ating sarili. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa anak, sa ama, kundi daan muna tayo sa anak na si Yeshua. So dito mga kapatid sa John chapter 6 verse 67, nakita po natin dito, tinanong po ni Yeshua ang mga disciples. Tandaan po natin nung nagsimula ang ministry ni Yeshua sa mundo, ang dami niyang followers. At one time, ilan yung pinakain niya? 5,000. Dami. At another time, ilan yung pinakain niya? 4,000. So, ang dami. Pero nung si Yeshua ay nagsabi na siya yung tagapagligtas, nagsialisa na yung mga tao, ilan na lang naiwan? 12 na lang. 12 na lang from the thousands na kumain. At tinanong ni Yeshua si Peter, "Oh, 12 na lang kayo, di ba kayo alis?" Ano sa 12? Peter, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal." Saan tayo pupunta mga kapatid? Kahit po, konti po tayo. Pero, ang nagbibigay ng kaligtasan ay si Yeshua. Kaya doon tayo. Ano niyo yung marami?
ninyo marami, kung hindi naman si Yeshua ang kanila pong sinasamba na magliligtas po sa kanila. Paano po kayo maliligtas? Hindi si Yeshua yung kanila pong sinasamba.